ilakip ang mga masunod nga mga intensyones sa santos nga misa. Thanksgiving for the gift of life and God's blessings to Weng Ning Marfil Arnaiz, Mahilinde Ureta, Ray Terence Guzman Salmurin. Thanksgiving for the gift of life of Joseph Uy, Father Gladwin Rios, Pauline Oriel, and Father Joseph Banya. For the guidance and protection and safe travel of Len Len and J.P. Pacheco. God's blessings, protection to Kathy, Enrique Salmurin and family, Tim Guzman Antique, and Ray Terence Guzman Salmurin, Mahilindi Ureta and family. For guidance of the Holy Spirit to Angelo Tamba, Chesten Kevin Marquez, for successful processing of retirement of Gloribel Javier Secreto, for good health and protection of Dr. Michael Juntado and family, Palanog, Ortega, and Harper family, Elsa Young, Linde, and Tony Ferrer. For guidance of the Holy Spirit to Abong family, Tasitorno family, Kayaw family, Matiliano family, Christensen family. For healing and fast recovery of the following: Innocencia Saison, Arjit Train, Luciana Hugh, Marie Girian Piator, Gloria Umanyo, Chari Riumalos Pastor, Sister Aida Maza, Teresita Flores Silva, and Felicity Ann Mendoza. For the repose of the souls of the following: Salvador Paulitis Sr., Celidonia Matias, Theodora Patino, Vicente Jaime Leopoldo Sr., and Jun. For the repose of the souls of Salvador Felixberto Ilio Sr., Margarita Magbanwa, Nancy Banchola, Primitivo Cabanyero, Enriquita Cabanyero, Enrico Cabanyero, Amador and Gaudencia Alcabasa, Francisca and Iris Cabanyero, Juanito and Filipa Pacheco, Susana Larida, Arsenio Jake Secreto, Maria and Chofilo Filarmeyo, Javier Alulod and Secreto family, Erlinda Unanad, Regina Resultay, Macarino Maza, Visitacion Maza, Alex Sadaya Cruz, Joseph Yamuyam, Delia Chan, Cedric Tating Encarnacion, Rosalia Fadrigo, Mamerta Rosalie Alberto Fadrigo Sr., Nestor Fadrigo, Oscar Panagiton, Lorna and Manuel Ligaspe, Nancy all souls enlisted in our mass cards, and all souls in purgatory. Let us now prepare ourselves for the Eucharistic celebration.
ginabantala sang pulong sang Dios sa sini nga Domingo nga ang Ginoo Dios sang kabuhi. Sa Ebanghelyo, makita naton nga ginayo ni Jesus ang isa ka babayi kag ginbanhaw ang anak nga dalagita ni Jairo. Ginagamhan sang kamatayon ang kalibutan. Apang ginpadala sang Dios ang iya anak agud nga lutuson ang kamatayon kag dalhon ang panaad sang kabuhi nga walay katapusan. Ini nga Domingo ginatawag man nga St. Peter's the Apostle Sunday. Ginapahanumdum sa aton nga magbulig kita sa pagpreparar sang mga ginatawag sang Dios para sa iya buluhaton. Mga seminarista, pari, reliyoso kag reliyosa, misyonero kag misyonera. Palihog magtindog kag magbuylog kita sa misa. simula ng karunungan.
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kahiya man sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agud na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod niya sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tao nga maayo sing kabubuton. O Ginoong Dios, Hari nga langit nun, Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapangit, bulahan kami, nagasimba kami, sa imo nagahimaya kami. Nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sang dako mo nga himaya. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, kag sa duta paghidait sa mga tao nga maayo sing kabubuton. O Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Upo
sa Espiritu Santo, sa imaya sa Diyos nga Amay. Amen. Amen. Mga muyo kita. Ulangit nun niya amay, paagi kay Kristo nga amon kapawa, nag-alaplaag ang kadulom sang sala. Tuytuyi kami sa paglakat pirme sa dalan sang kapawa, agud amon maangkon ang kamatuoran, kag magluntad sa amon ang pagigugma, nga imo ginapaambit sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang libro sang kaalam nagasiling nga ginhimo kita sang Dios para sa kabuhi, kag sa kabuhi nga walay katapusan. Ginapahanumdum sa aton ini sang pagbanhaw ni Jesus sang anak kadalagita ni Jairo. Balasahon gikan sa libro sang kaalam ni Solomon. Wala gintugas sang Dios ang kamatayon, kag wala siya nagakalipay sa kamatayon sang nagakabuhi. Ginbuhat niya ang tanan agod nga magpadayon sa pagkabuhi, kag ang tanan nga iya gintuga maayo kag sa maayo nga kahimtangan. Wala sing makamamatay nga kamandag sa ila. Ang kamatayon wala nagagahom sining kalibutan, kay ang katarong sang Dios wala nagakamatay. Sang pagtuga sang Dios sa aton, wala niya gintuyo nga mapatay kita, kay gintuga niya kita kasubong sa iya. Ang kaimon sang yawa, amo ang nagdala sang kamatayon sa kalibutan, kag ang mga iya sang yawa, amo ang magakalamatay. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Nagadayaw ako sa imo, O Ginoo, kay ginluwas mo ako. Nagadayaw ako sa imo, O Ginoo, kay ginluwas mo ako. Nagadayaw ako sa imo, Ginoo, kay ginluwas mo ako. Kag wala ka magtugot nga ikaya nako sa ngakon mga kaaway. Ginpabalik mo ako halin sa kalibutan sang mga patay. Kaupod ako sa mga nagpanaog sa kadadalman, pero ginuli mo ang akon kabuhi. Mag-amba kamo sa mga pagdayaw sa Ginoo, kamo nga matutom niya nga mga tao. Dumduman ninyo ang ginhimo sang balaan, kag inyo siya pasalamatan. Ang iya kakig wala nagadugay, pero ang iya kayo tubtub sa ikamatay. Ayhan may kasubo sa kagabihon, pero nagabot ang kalipay sa kaagahon. Nagadayaw ako sa
Pamati ako kag kaluoy o Ginoo, buligi man ako o Ginoo. Ginbayluhan mo ang akon kalisod sang kalipay. Ginuba mo ang akon bayo sang paglalaw. Kagi mo ako ginpasuksukan sang bayo sang kalipay. Gani hindi ako maghipos, magkanta ko sa mga pagdayaw sa imo, Ginoo. Ikaw ang akong Diyos, magpasalamat ako sa imo sa wala sing katapusan. Nagadayaw ako sa imo, o Ginoo, kay ginluwas mo ako. Ginapahanumdom ni San Pablo sa mga taga-Korento nga kun ang Dios maalwan gid dira kay Kristo, dapat sila magmaalwan man sa mga nagakinahanglan. Balasahon gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, manggaranon kamo sa tanan nga butang, sa pagtuo, sa paghambal, kag sa ihibalo, sa inyo kaluyag sa pagbulig, sa inyo paghigugma para sa amon. Gani, luyag namon nga kamo magmaalwan man sa sining mahigugmaon nga pag-alagad. Kay kamugid nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, nga bisan manggaranon siya, nagpakaimo siya tungod sa inyo. Agud nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamo. Wala ako sing tuyo sa pagpamag-an sa iban, kag sa pagpabugat sa inyo. Pero tungod kay bugana kamo inyo sa sini nga tion, nagakabagay gidman nga buligan ninyo ang mga nagakinahanglan sing bulig. Dayon, kun kamo naman ang may kinahanglan, kag sila iya bugana, sila naman ang magabulig sa inyo. Sa sini nga paagi, alangay ang pagtratar sa isa kag isa. Subong sang ginasiling sang kasulatan, ang nagatipon sing madamo, wala magsobra. Ang nagatipon sing jutay, wala makulangi. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasakon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, Ginoo.
Si Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Didto sa higad sang linaw, gintipunan siya sang madamo nga mga tao. Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga, nagkadto didto, kag sang pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kang nagsagad gid siya pakiluoy. Ang akon anak nga dalagita nagahimugto, kadtui man siya palihog, kag tanduga siya sang imo kamot, agud mag-ayo siya kag mabuhi. Dayon si Jesus nagupod sa iya. Madamo gid nga mga tao ang nagupod sa iya, sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. May isa ka babayi didto nga tama gid ang iya pag-antos tungod sang pagpangguwa sang dugo sa iya, nga wala maguntat sa sulod sang 12 ka tuig. Walay sapayan nga ginabulong siya sang madamo nga mga manugbulong. Naurot na niya gasto ang iya kwarta sa pagpabulong, pero sa baylo nga mag-ayos siya, naglain pagid siya. Nakabati siya na hanungod kay Jesus. Gani nagpanagilot siya sa tunga sang madamo nga mga tao sa likod nayon ni Jesus. Siling niya sa iya kaugalingon, kung matandog ko bisan lang ang iya bayo, magaayo ako. Gintandog niya ang bayo ni Jesus, kag gilayon nagtugon ang iya dugo, kag iya nabatyagan nga nag-ayo na siya sa iya balatian. Sa gilayon nabatyagan ni Jesus nga may gahom nga nagguwa sa iya, gani nagbalikid siya ka nagsiling, "Sin-o ang nagtandog sang akon bayo?" Ang iya mga gintuton-an nagsabat, "Nakita mo na gid nga nagaginutok ang mga tao sa palibot mo, nga nagapamangkot ka pa kung sin-o ang nagtandog sa imo." Pero nagpanghulong-hulong si Jesus sa pagtanaw kung sin-o ang naghimo sadto. Ang babayi nakatalupangod sang nahanabo sa iya, gani nagpalapit siya nga nagakurog sa kahadlok, kag nagluhod sa tiilan ni Jesus, kag nagsugid sa iya sang bug-os nga kamatuoran. Si Jesus nagsiling sa iya, "Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag magaayo ka na sa imo balatian." Sang nagahambal sini si Jesus, may nag-abot niya mga sinugo, halin sa balay ni Jairo, ka nagsiling sa iya, "Napatay na ang imo anak nga babayi, nga apabudlayan mo pa ang manunudlo." Si Jesus wala nagsapak sang ila ginsiling, kundi nagsiling siya kay Jairo, "Hindi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang." Dayon wala siya magugot, wala siya magtugot, bisan kay sin-o sa pag-upod sa iya, luwas lamang kay Pedro kag sa mag-utod niya si Santiago kag si Juan. Sang pag-abot nila sa balay sang opisyal sang sinagoga, nakita ni Jesus ang mga tao nga nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi kag mga palanambiton. Sumulod siya ka magsiling sa ila, "Ngaa nagakinagula kag nagahinibi kamo, ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lamang siya." Ginkadlawan nila siya, gani ginpagwa niya sila tanan, kag gindala niya ang amay kag iloy sang bata, kag ang iya 3 ka mga gintuton-an, kag nagsulod sa kwarto sa diin ang bata nagahamyang. Ginuyatan niya ang bata sa kamot, kag nagsiling sa iya, "Talitha kum," nga kun sayuron, "Anak, bangon ka." Sa gilayon nagbangon siya kag naglakat-lakat. Nagagulang na siya sing 12 ka tuig. Sang mahanabo ini naurungan gid sila, pero ginpaandaman gid sila ni Jesus nga indi magpanugid bisan kay sin-o, kag nagsiling siya, "Pakan-a ninyo siya." Mga kauturan ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Kristo. Mga kabugtuan, sa kadiyang ika-13 nga Domingo kang ordinaryo nga panahon, siguro pamangkuton natin ang atin kaugalingan, luwas sa handom kang kalipay nga gusto ipaabot kang Dios kanatin,
ano pa ang pinakauna kag pundasyon kang nga handom kang Dios para sa tao? Ang makasabat, may libre nga tubig. Ano ang pinaka-the best niya nga handom kang Dios para sa tao? Andot niya gintuga na ang tao tungod sa gugma. Pero andot niya gintuga na ang tao tungod sa gugma. Ano ang gusto na matabo sa tao? To experience life. Agad niya ang tao mabuhi. Di ba? Andot niya ang Dios ng tugro pa ka natin taginhawa. Tungod ay gusto na nga mabuhi kita. God gives us the breath of life in order for us to experience life itself. Ang kabuhi. Kag amo di ang handom kang Dios sa tao, padayon nga mabuhi. Bisan pa nga atin nabatian sa atin una nga pagbasa halin sa libro kang Kaalam nga ang kamatayon bakit gintuga kang Dios. Ano ang gintugro kang Dios sa tao? Kabuhi. Dimdiman natin si Bishop DeWitt ang ana nga ginbuel nga episcopal motto halin sa Ebanghelyo ni San Juan nga nagahambal ut vitam habeant, that they may have life. Kag amo di ang handom kang Dios para sa tao, that we may have life, life to the fullest. Ang kabuhi, kapupunan kang kabuhi. Gani ang handom kang Dios sa matag adlaw kalaten tanan mga kabugtuan nga mabuhi kita. Kag ma-experiensyahan natin kung daw ano kamayad ang kabuhi. Duro sa kadya nga mga panahon na nagahambal, hindi ko rin gusto nga mabuhi. Kay ano ron lamang dyan nga klase kang kabuhi. Pero hindi natin paglipatan nga ang Dios padayon nga nagahandom ka natin nga mabuhi kita. That we may have life. May kabuhi kita. Isa ra sa mga rason andot niya nagsilid ang kamatayon, klaro sa tununa nga pagbasa, amo ang sala nga gindara kang kaaway ka natin. We cannot deny the fact that because of that sin, death enters into humanity. Ang kamatayon nagsilid sa tao. Kag hindi rin natin dyan mabilag ang kamatayon ka natin. Tanan kita mapatay. Kag amo diyang realidad nga ginatugro kang Dios tungod kang aton pagkamalalisan sa aton kabuhi. Kag isa ra nga mga eksperyensya kang kamatayen, darwa ang aton makita nga kamatayon sa aton ebanghelyo sa kadya nga adlaw. Kag darwa man ka klase nga healing o kun pag-ayad ang gintugro kang Dios, pag-ayad nga nagadara kang kabuhi. Una mga kabugtuan, amo diyang experience ni Jairo sa anang bata nga tagumatayon. Kuon ni Pope Benedict sa anang reflection bahin sa aton nga ebanghelyo, ang sitwasyon ni Jairo, especially kang anang bata nga babayi nga 12 anang edad, nagapahayag kang diyang ginatawag natin nga physical experience kang tao. Masakit kag mapatay. Kag realidad niya nagakatabo sa atin kabuhi. Kag kuon ni Pope Benedict, amo diya ang kamatayen nga usual natin nga makita sa atin palibot. May sickness, may masakit, kag nagakamatay kita. O kung wala man ti sickness, sudden death, amo ang nagatuguro ka natin tang experience of pain, experience of struggle. Gani ridyan si Jesus nga nagsilid sa diyang eksena. Sa diin ang tatay kadiyang bata nagpangayo sa Ginoo, buligi ako, especially ang diyang akin bata nga babae. This is my only child nga babae. Amo di ang akin nga bata nga babae nga pinalangga. She's just only 12 years old. Please help me. Gani anong natabo? Ginparapitan ni Jesus, suno sa ating ebanghelyo, ginuyatan sa kamot ang bata, kag ginhambalan, talitha kum, anak, magbangon ka. Kung sa atin pa, inday, bangon ikaw. Gin-quote ni Pope Benedict, ang komentary ni Saint Jerome sa may nga, sa diyang ebanghelyo nga naghambal, ang paghambal kang Ginoo sa diyang bata,
nga bangon ka, nagakahulugan, bangon ikaw, not for the sake that you will live. Bangon ikaw for my own sake. Bangon ikaw agad maipahayag nga ang Dios, Dios kang kabuhi. Bangon ikaw agad ipahayag sa kalibutan nga ang Dios hindi Dios ka mga patay, kundi Dios nga nagakabuhi. Kag ang Dios padayon nagatuguro kang kabuhi. Kag kuon ni St. Jerome sa anang komentary, ang diyang pagpahayag kang Ginoo sa diyang bata nga bangon ikaw, ang imong pagbangon is not by your own means, but not by your own power, but it is by the power of God. Kung kaisa mga kabugtuan, ang aton paglantaw kang kamatayon, katapusan para sa tanan. And when we experience death, we experience that sense of nothingness in us. Pero ang Ginoo sa diyang istorya sa bata ni Jairo nga naging buhi, nagapahayag lamang that God could provide life. God could restore life. Ang Dios magatugro kang kabuhi. Kag ang diyang kabuhi, magapadumdum ka natin, ang Dios ang may gahom sa tanan, ilabiranggid sa atin kabuhi. Ikarwa nga experience, amo diyang experience ka diyang babae sa atin ebanghelyo nga nagasuffer kang hemorrhages for 12 years. She's just not suffering from physical nga diyang pain o kon physical nga sakit sa anang lawas because of her hemorrhages for 12 years. But it's more than that. Why? Tungod kay pagwa kang dugo sa anang lawas, it makes her unclean. Nagahimo ka na nga mangin mahigka. Gani for 12 years she was separated from her family. She was separated from her home. She was separated from her community. Kag daw ano nga struggle ang ridihan sa diyang babae nga ginbulag tana sa community. It's just the same with lepers. Parehas ka diyang mga aruon nga ginbulag sa komunidad because she was unclean. And her suffering is more than her physical suffering. Ang tanan nga kabuglay ridihan ka na. Struggle nga mabulag sa anang pinalangga sa kabuhi. Struggle nga mabulag sa community. Struggle nga dawrati kasulbaran ang ana nga pagdugo sa anang lawas. Therefore, she experienced that sense of nothingness in her. She experienced that death in her. Buhi pa, daw patay rentana. Because she cannot go with her family. She cannot mingle with her children. But now, once she touched them, they will be unclean. Separar sa komunidad. Kag amo diya ang isaraman ka kamatayon nga na-experiensyahan sa atin ebanghelyo. Gani, sa silod tiyang anang tagipusuon ko una, bisan lamang anang bayo matandag ko, magaayo ako. Kag amo diya ang nanginbasihan kang ana nga pag-ayad. Kag nakita ni Jesus andiyang anang pagtuo sa anang kaugalingin. Nga bisan ang bayo lang ni Jesus, magaayad ta na. And Jesus restores everything to her. Her life, her family, her community, and more so, her faith in God. Ang ana nga pagtuo sa Dios. Mga kabugtuan, andyang darwa ka experience the physical death and at the same time death in so many ways. Death in the self and death of humanity. Nagapahayag lamang ka natin nga nobody could restore that life in us except Jesus and only Jesus. Si Jesus kag si Jesus mismo. Kag ang diyang kamatayen, na-experiensyahan natin sa ating kabuhi. Sometimes we experience the neglect of the community. Sometimes we experience ang pagbulag sa pamilya, ang hindi pag-intindihanay, or maybe physical death because of our, makuon siguro natin, mga physical natin na mga struggles.
adyang mga physical health natin, kag mga nag-deteriorate ka natin. Pero ang Ginoo nagapahayag ka natin, do we have that kind of faith? Na? Nga gintawag kang Dios kay Jairo para sa anang bata, kag gintawag kang Dios sa diyang babae nga nagtandeg kang sidsid kang anang bayo. May parehas bala kita nga pagtuo nga ginhimo kadyang darwa ka mga tinuga sa atin ebanghelyo. What kind of faith rediyan ka natin? Do we have that faith and at the same time believe and trust in Jesus that He can do everything, even restoring life in us? Ang pagbalik kang kabuhi ka natin. Dumduman natin mga kabugtuhan, nga ang diyang tawag kang Diyos ka natin, ginapahayag ni San Pablo sa atin ikarwa nga pagbasa, kuuna, manggaranan kita sa tanan nga mga butang, bisan pa kang pagtuo. But the question is, do we use that faith in order to believe and have trust in Jesus that He could restore everything in us? May pagtuo bala kita? Ginagamit bala natin ang diyang pagtuo? Mabaskag bala ang diyang pagtuo para ka natin? Kag ang diyang pagtuo, mga kabugtuan, once we experience that faith in us, then we have the capacity to believe more and to trust more in Jesus. But aside from that, that faith challenged us to become poor. Not to become rich because of our wealth, but to become poor in order to become rich by the graces of God. Kag andiyang mga grasya kang Dios, nagabulig ka natin in order to share with one another. Ang challenge kang atin ebanghelyo sa kadiyang nga Domingo, mga kabugtuan, yes, we experience that Jesus is there. God is there to restore life in us. But the question is, once we are restored in life by God, and life has been restored in us, do we have also the capacity to touch others' lives? O kung naghimunang lang kita, kagwara rin ti pasapayan nga nga nagapangilag man kita, o kung may paglantaw man kita sa mga sitwasyon kang atin isig katao. Jesus is never blind to see the situations of these two people, the daughter of Jairus and the woman suffering from hemorrhages for 12 years. How about us? Are we also aware of the situations of our brothers and sisters? Do we have that heart like that of Jesus to see the needs of others? Kay kung kaisa mga kabugtuan, ang atin lang ginalantaw, ang atin lang mga kinahanglanan, hindi bala? And then, amo di ang atin ginabungat sa Dios. Lord, amo ako kadya. Lord, sakit likod ko. Lord, may problema ako sa balay. Lord, hindi kami ginsindihanay kakambana. Lord, wala kami sa pakanay kakansawa. Lord, bagsak ako sa exam. Lord, repeat ako kadya nga semester. Lord, wala ngad ako kakita nga obra. We too much focused on ourselves. Yes, that's not bad. We need to present our needs to the Lord. But are we aware of the situations also of our brothers and sisters? Si Jesus, wara nang inbulag sa pagkilala kakinahanglanan kang anang isig katao. The challenge this Sunday to each one of us, my dear brothers and sisters, once we experience the healing of God in us, may we have that capacity to be aware of the situations of our brothers and sisters. Hindi ho authentic ang atin nga, hindi authentic ang atin nga pagtuo kung wala kita nagakabatyag kang atin isig katao. That we have to love, we have to give more. Kung gani ni Pope Benedict sa diyang reflection sa ating ebanghelyo, kung na
The doctors, the nurses, those in the medical field are considered to be reserves of love, because they are once chosen by God to bring that love to others, especially those who are in need of healing. But I would like to add also to that reflection of Pope Benedict, we too also are reserves of love. We too can create healing to one another. We are also the source of God's healing to one another. Once we are healed by God, once we have been given by such graces coming from Him, then we have the capacity also to share that love, that grace, that healing to one another. Di kabay pa mga kabuktuan niya, hindi kita magdinalok sa diyang pagigugma kang Diyos para sa tanan. Pero may warning ang atin ebanghelyo ka natin. Kung ang diyang atin niya pagpanghimanwa, kung ang atin niya pagpakigambit na pagiusa sa atin isig katao, pakitang tao lamang, o medyo hapaw lang nga pagpakita kita, it is still not authentic. Do it from the heart. Do it with the heart. Be authentic in bringing God's healing and God's presence to one another. Kahit walang kamera, kahit walang Facebook, kung nagbibigay tayo ng puso ng Diyos sa bawat isa, sapat na yun upang masabi ng ating kapwa, naririyan ang Diyos, kasakasama natin, nadadarama natin. Kabay pa mga kabugtuan, ang grasya kang Diyos, magbuling ka natin. Agad niya adyang pagtuo, mabutang natin sa aksyon, kag adyang aksyon, magtulod ka natin, nga mangin matuod niya mga Kristiyano, sa Diyos, kag sa atin, isig katao. Amen. Magtindig kita, kag atin ipahayag ang atin nga pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit niya sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ianak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbulag ni Santa Maria nga Birhen. Gitsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuo sang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, mga muyo kita sa Ginoo sa iya grasya kapag ayo, kagkabay nga buligan niya kita sa aton pag-amlig sa iya, gintuga kag sa aton pagsunod sang iya kabubuton. Sa tagsa kapangamuyo ang aton isabat, Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Kabay pa nga ang simbahan, ang banwa sang Diyos, pirmi magpakita sang kaluoy kag kalulo, kag magpadayon sa pagpang-ayo ni Kristo, paagi sa pagbulig sa mga nagamasakit sa lawas kag kalag, mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Kabay pa nga pangitaon sang amon panguluhan, ang matuod nga reforma sa duta, hustisya para sa tanan, pagtahod sa kinamatarong sang tao, kag paghidait sa bugos nga pungsod, mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Kabay pa nga ang mga nagaantos sang kasubo, tungod sang pagkamatay sang ila lamharon pa nga anak, paryente, ukon abyan, nga nangin biktima sang pandemya, aksidente, ukon kapintas sang tawo, makakita sang kusog kag paglaom sa Ginoo, kag bulig sa mga tawo, nga may maayo nga kabubuton, mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami.
Kabay pa, nga magbuylog kami sa mga buluhaton sang pontifical work of St. Peter the Apostle, paagi sa pagbulig sa mga hilimuon sang simbahan, kag sa formasyon kag misyon sa mga pari, relihiyoso kag relihiyosa, misyonero kag misyonera, mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Kabay pa nga hatagan sang Ginoo sang kapahuwayan nga dayon, ang amon mga utod nga nagtaliwan na sa sining kinabuhi, mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Sa kahipos sa tinibungat sa Ginoo at personal nga may tensyon ka mga pangamuyo, kagato mandumduman mga katawhan niya ating gimpromesahan niya pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulog kadang kaadlawan kag anibersaryo sa kadiyang adlaw kag kadiyang magaabot nga semana. Mga muyo kita. Ginoo sang kabuhi, pamatii kami. Dios nga mo namay, ginpadala mo ang imo anak sa pag-ayo sang amon lawas kag kalag. Buligi kami nga magdangop sa iya kag magsunod sa iya magintudlo sa amon. Napangayo namon ini paagi sa amuman niya Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa
pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Baton unta sang Ginoo ang sakripisyo sa iyong mga kamot, sa kadayawan kagabayaan sa iyang ngalan, sa aton man nga kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga amo namay, ikaw nagapanghikot nga may gahom sa imo balaan nga mga sakramento. Itugot niyang amon pag-alagad mangintakos sa sining mga dulot. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gin, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan niya doong. Magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga may, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ginakilala namon ang imo makatilingala nga gakum, sa imo mahigugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginbuligan pagi sa imo gakum subong Dios, pero buot ka man nyagikan sa amon kalaglagan. Maluwas kami sang isa ka tawo subong sa amon, si Jesu Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya, ang imo pagkahalangdon ginasimba sa mga angeles, nga nagailinugyaw nga walay untat sa imo atubangan. Itugot niya ibuylog namon ang amon tingog sa ila, sa pagdayaw sa imo sing mapainubuson nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsimbahon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Dayawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid niyang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesu Kristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agud niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtub sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, paagi sa Espiritu Santo, pasantusa ining mga dulot niya amon gintigana para sa imo, agud niya mahimo ini nga lawas kag dugo
sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sa pagluib sa iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigi panagtag sa iya manggintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini, kay niya mo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya inigin palibot sa iya magintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag maginom sa sining kalis, kay niya mo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bago, kag walay katapusan niya kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Napatay si Kristo laban magkarika Ginoong Jesus. Gani o Amay, amon ginasaulog namon ini subong handumanan sa pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw kag sa iya pagkayab sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing mahigugmaon sa sining halad sang imo simbahan ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose, ang iya hinigug mga bana, sa imo mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakig-uli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan sa pagidait ug kaluwasan. Paligula sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian, kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipuna man paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay, kag ang tanan nga mga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabian. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya, imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi kay Kristo,
upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo, Dios Amay, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan niya dengeg kag himaya, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig, suno sa yagin tudlo sa aton. Namon sa mga langit ka, dayawon ang ngalan mo, umabot sa amon ang ginharian mo, matuman ang buot mo, diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo ang amon mga sala, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami pagdaog sa panulay, hinunuluason mo kami sa kalautan. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nakapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kaysa imo ang ginharian, kamaturan, kagang kagamhanan, kagang kaimayan, sa tanang katuigan. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imong insiling, hatagi siya sing paghidait sa paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait.
sang Dios nga nagawala ka sang mga salasang kalibutan atagan mo kami sing pagidahi. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang mga ginadapit sa sining bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang mo lamang isa ka pulong ka magaayo ang akon kalang. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa'yo'y nakukuha.
Mga muyo kita. O Dios nga mo namay, kabay nga ang balaan niya biktima nga amon ginhalad ja ginbaton sa santos nga pagkalawat, maghatag sa amon sang kabuhi, agud nga sa nahiusa kami sa imo dayon nga paghigugma, magpamunga kami sa mga buhat nga nagapadayon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Halad kita kaambahanin sa Tiniloy Birhen Maria. Kadiyang bahin, magahiwat kita kang second collection as required to us by the Church for the Obulo San Pietro, for the Peter's pens, no? Para sa mga hirikuton kang Santo Papa, para sa pagpadayon kang mga mission, especially kang pagpadara ka mga kaparian sa mga nanalisari ng mga lugar, kag sa mga hirikuton kang Santo Papa sa Roma para sa Alanga Charity. So we will do the second collection for the Peter's pens o Obulo San Pietro sa kadiyang bahin. Durugin niya salamat sa inyong papakigbahin sa diyang santos nga misa, ilabi na gid sa aton nga mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Liturgical Music, sa aton mga technical team, kanong Randy, kanong Aying, kaninyo tanan, durudurugid niya salamat. Next week will be the first Sunday of the month, no? Ay July rin, no? Tomorrow will be the month of July. Durudurugid niya salamat sa inyong pagtambong kapag pakigbahin sa diyang santos nga misa. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghigugma kag sa kalipay, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios.